Mga kababayan, bago kayo mag-scroll pa, pakinggan muna ninyo ito ng mabuti. Kung kayo ay miyembro ng SSS, GSIS, o kaya ay retirado na at umaasa sa inyong pension tuwing buwan, ang video na ito ay para sa inyo. 2 araw na ang nakaraan, noong Mayo 20, 2026, at marami sa ating mga kababayan ang hindi pa rin nakakaalam na may malalaking pagbabago na ang naganap sa paraan ng pagtanggap ng pensyon sa ATM. Ito ay opisyal. Ito ay nangyari na. At kung hindi kayo magiging handa ngayon, ngayong araw na ito, posible na ang inyong susunod na pensyon ay hindi makukuha ng maayos. Huwag ninyong palampasin ito. Nandito kami para ipaliwanag sa inyo ang lahat. Kung ano ang eksaktong nagbago, kung sino ang apektado, at kung ano ang dapat ninyong gawin ngayon para maprotektahan ang inyong pensyon. Manatili kayo. Makinig kayo hanggang sa katapusan. Ito ang uri ng impormasyon na dapat ninyong marinig mula sa isang mapagkakatiwalaang pinagkukunan. At nandito kami para ibahagi ito sa inyo ng malinaw, ng simple, at ng mula sa puso. Kaya simulan na natin. Ito ang hindi alam ng marami. Noong Mayo 20, 2026, opisyal nang sinimulan ng SSS at ng mga kasosyong bangko ang pagpapatupad ng mga bagong panuntunan ukol sa paraan ng pagpapalabas at pagtanggap ng pensyon sa pamamagitan ng ATM. Ang mga pagbabagong ito ay bahagi ng mas malawak na programa ng pamahalaan na tinatawag na Enhanced Pension Disbursement Security Measures o sa simpleng Tagalog, mga bagong hakbang para masiguro na ang pensyon ay napupunta lamang sa tamang tao, sa tamang oras at sa tamang paraan. 2 araw na ang lumipas mula nang ipatupad ito at nakakatakot isipin ilang libo sa ating mga kababayan ang hindi pa rin nakakaalam na nagbago na ang mga patakaran. Ngayon ang tamang oras para malaman ninyo ang lahat. Pakinggan ninyo itong mabuti. Ang mga SSS pensioner na ang pension ay direktang nidedeposito sa kanilang banko account or UMID-linked account ay maaari na ngayong makaranas ng karagdagang verification steps bago ma-access ang kanilang pondo. Ibig sabihin, bago ninyo makuha ang inyong pera sa ATM, posibleng hilingin na ng sistema ang inyong biometric confirmation, ang inyong fingerprint o ang inyong larawan, lalo na kung matagal na kayong hindi nagpakita sa pinakamalapit na SSS branch para mag-update ng inyong impormasyon. Ito ay direktang konektado sa tinatawag na ACOP, ang Annual Confirmation of Pensioners Program. At dito pumapasok ang isa sa mga pinakakritikal na babala na ibabahagi namin sa inyo ngayon. Ang ACOP o Annual Confirmation of Pensioners ay hindi bago. Matagal na itong isinasagawa ng SSS bilang paraan para ma-verify na ang pensioner ay buhay pa at patuloy na may karapatang tumanggap ng benepisyo. Ngunit simula Mayo 20, 2026 na nangyari na, ang enforcement nito ay naging mas mahigpit. Ang mga pensioner na hindi pa nagko-comply sa ACOP para sa taong ito ay posibleng maranasan na ngayon ang pansamantalang pagpapatigil ng kanilang pension disbursement. Ibig sabihin, hindi makukuha ang pension sa ATM hanggat hindi pa naresolba ang compliance. Pakinggan ninyo itong mabuti. Kung hindi pa kayo nag-sumite ng inyong ACOP para sa taong 2026, gawin ninyo ito ngayon. Hindi bukas. Hindi sa susunod na linggo. Ngayon, maaari itong gawin sa pamamagitan ng SS My SSS online portal, sa pamamagitan ng SSS mobile app, or personal sa pinakamalapit na SSS branch. Kung kayo ay may kapansanan o may karamdamang pumipigil sa inyo na lumabas ng bahay, maaari kayong magpadala ng authorized representative na may dalang tamang mga dokumento, kasama na ang inyong valid ID, ang authorization letter na may notaryo, at ang valid ID ng inyong kinatawan. Huwag hayaang mawala ang inyong pensyon dahil lang sa isang form na hindi pa naisumite. Ito ay inyong karapatan. Ito ay inyong pinaghirapan. At ito ay dapat ninyong makuha. Ngayon, pag-usapan natin ang tungkol sa mga halaga. Gusto naming maging konkreto para maintindihan ninyo ng malinaw kung ano ang nakasalalay dito. Ang isang karaniwan SSS pensioner na nagsimulang mag-ambag noong dekada 80 at nagretiro sa edad na 60 ay maaaring tumatanggap ng halos 10,000 hanggang 15,000 piso bawat buwan. Ang ilan sa mga pensioner na mas matagal ang kontribusyon at may mas mataas na average na sahod ay maaaring tumatanggap ng hanggang 25,000 piso bawat buwan. Halimbawa, si Mang Ernesto, 65 taon, nagtrabaho ng 30 taon sa isang kumpanya sa Maynila. Ang kanyang average monthly salary credit ay 10,000 piso.
Batay sa SSS pension formula, ang kanyang monthly pension ay humigit kumulang 10,000 piso bawat taon ng credited service kasama ang 250 na basic pension at 30% ng average monthly salary credit. Sa kanya, ito ay humahantong sa halos 11,000 hanggang 12,000 piso bawat buwan. Mukhang sapat, tama? Ngunit may isa pang dapat na malaman. Ito ang hindi alam ng marami. Ang tinatawag na loan deductions at offset policy ng SSS. Kung kayo ay may natitirang balance sa inyong SSS salary loan, calamity loan, or emergency loan, ang SSS ay may karapatang ibawas ang bahagi ng inyong utang mula sa inyong buwanang pensyon. Ito ay tinatawag na offset o clawback. At ito ay legal, ito ay nakasulat sa inyong loan agreement, at ito ay patuloy na nangyayari sa libu-libong pensioner ngayon. Halimbawa, kung ang inyong buwanang pensyon ay 10,000 piso at mayroon kayong natitirang SSS loan balance na 30,000 piso, ang SSS ay maaaring magbawas ng 1,000 hanggang 2,000 piso bawat buwan mula sa inyong pensyon hanggang sa mabayaran ang inyong utang. Ibig sabihin, sa halip na 10,000 ang matatanggap ninyo sa ATM, 8 o 9,000 lang ang lalabas. Maraming pensioner ang nagugulat sa halagang lumalabas sa kanilang ATM dahil hindi nila alam na mayroon pa silang hindi nababayarang utang sa SSS. Kaya ang payo namin sa inyo, ngayong araw na ito, mag-login sa inyong MyTuldok SSS account or bisitahin ang pinakamalapit na SSS branch at tingnan ang inyong loan balance. Alamin kung meron kayong utang at kung mayroon, huwag matakot. Maaari kayong makipag-ugnayan sa SSS para talakayin ang inyong mga option. Para naman sa aming mga GSIS pensioner, mga dating government employee, mga guro, mga pulis, mga sundalo, mga kawani ng pamahalaan, kayo rin ay may mga pagbabago na apektado na kayo ngayon. Ang GSIS ay mayroon ding sariling set ng mga patakaran ukol sa pension disbursement. Kasabay ng Mayo 20 implementation, mas mahigpit na rin ang kanilang verification process para sa mga pensioner na hindi pa nag-update ng kanilang biometric record sa GSIS. Ang GSIS UMID card ay ang pangunahing instrumento na ngayon para sa pag-access ng pension at ang mga pensioner na ang GSIS UMID ay nakalink na sa kanilang bank account ay dapat na ngayong tiyakin na ang kanilang account ay aktibo at hindi dormant. Isang mahalagang detalye na marami ang hindi napapansin, kung ang inyong banko account na linked sa GSIS pension ay hindi nagamit ng mahigit 6 na buwan, posible itong na-classify na bilang dormant account. At kapag dormant na ang account, posible na hindi makapasok ang inyong pension. O kaya ay may mga karagdagang charges pa na ilalapat ang bangko. Kaya suriin ninyo ang inyong account ngayon din. Mag-deposit or mag-withdraw kahit maliit na halaga para panatilihing aktibo ang inyong account. Pag-usapan din natin ang tungkol sa release schedules ng pension. Para sa SSS pensioner, ang pension ay karaniwang inilalabas batay sa inyong birth month at ang inyong pension number. Ang iba ay nakatakda sa unang linggo ng buwan. Ang iba naman sa pangalawa, ikatlo, o ikaapat na linggo. Dahil sa mga pagbabago na ipinatupad noong Mayo 20, ang ilang pensioner ay maaaring makaranas ng ilang araw na pagkaantala, lalo na yaong mga hindi pa nakakomply sa bagong verification requirements bago pa man sinimula ng implementasyon. May isa pang mahalagang update. Kung ang inyong pension ay dapat na dumating ngayong linggong ito at wala pa, huwag magpanik agad. Bago kayo mag-alala, gawin muna ang sumusunod. I-check ang inyong MySSS account online para makita kung may nakapost na disbursement. Pagkatapos, i-check ang inyong banko account sa pamamagitan ng online banking o ATM. Kung wala pa rin matapos ang 3 hanggang 5 araw na pagkaantala mula sa inyong expected release date, saka na kayo tumawag sa SSS hotline. May isa pang mahalagang update na dapat ninyong marinig ngayon. Kasabay ng mga bagong ATM rules na ipinatupad na noong Mayo 20, ang SSS at GSIS ay nagbababala rin tungkol sa tumitinding bilang ng mga scammer at manloloko na nagtatarget sa mga pensioner. At mas malakas at mas organisado na sila ngayon kaysa dati. Nakakita kami ng maraming ulat tungkol sa mga taong nagpapanggap na SSS o GSIS representative, tumawag sa telepono, nagpadala ng text message o lumapit personal, at nanghihingi ng personal na impormasyon, ATM PIN number, o kahit na ang ATM card mismo na sinasabing kailangan daw para sa bagong ATM verification process.
Ito ay scam. Walang katotohanan ito. Pakinggan ninyo itong mabuti. Ang SSS at ang GSIS ay hindi kailanman hihilingin ang inyong ATM PIN number. Hindi sila tatawag para humingi ng inyong one-time password. Hindi sila magpapadala ng text message na may link na hihilingin sa inyo na mag-login sa isang website. At hindi sila magpapadala ng kahit sinong pumunta sa inyong bahay para i-update ang inyong ATM card o para i-verify ang inyong impormasyon bilang bahagi ng bagong sistema. Ginagamit ng mga scammer ang tamang oras na ito ngayong may bagong patakaran na ipinatupad para linlangin kayo. O nakakaalam sila na marami sa ating mga pensioner ay nalilito at natatakot tungkol sa mga pagbabago. At ginagamit nila ang takot na iyon para manlamang. Kung may lumapit sa inyo o tumawag na nagpapanggap na SSS or GSIS representative at humihiling ng ganito, tumanggi kayo. Huwag ibigay ang anumang personal na impormasyon. Ibaba ang telepono. At pagkatapos, i-report ninyo ito sa SSS hotline o GSIS hotline kaagad. Narito ang mga mahalagang hotline na dapat ninyong isulat at itago ngayon. Ang SSS hotline ay 1455. Libre ang tawag mula sa lahat ng network. Maaari rin kayong mag-email sa SSS sa SSS tuldok member tuldok inquiries as sss.gov tuldok ph para sa GSIS. Ang kanilang hotline ay 8847 4747 o ang toll-free number na 1-800-8847-4747 para sa mga taga-probinsya. Isulat ninyo ang mga numerong ito. I-save sa inyong telepono, ibigay sa inyong mga kapamilya at kaibigan. At kung kayo ay may katanungan ukol sa inyong pensyon, sa inyong loan balance, sa ACOP compliance, o sa anumang bagay na may kinalaman sa inyong benepisyo, tumawag kayo. Huwag hayaang ang inyong katahimikan ay maging dahilan ng mas malaking problema. Para sa mga nagpaplanong bisitahin ang SSIS o GSIS branch sa mga darating na araw, at marami sa atin ang kailangang personal na pumunta dahil sa mga bagong requirement na ito, narito ang ilang praktikal na payo. Pumunta kayo ng maaga. Mas mabuti bago mag-alas 9 ng umaga. Ngayong may bagong implementasyon, mas maraming tao ang inaasahang pumunta sa mga branch para mag-update ng kanilang records at mag-comply sa ACOP. Ibig sabihin, mas mahabang pila. Kaya kung maaga kayong pupunta, mas makatitipid kayo ng oras at lakas. Magdala kayo ng lahat ng kinakailangang dokumento. Ang inyong SSSID o GSISUMID card, 2 piraso ng valid government-issued ID at anumang dokumento na may kinalaman sa inyong request. Mas mabuting magdala ng higit pa sa kailangan kaysa kulang at mapilitang bumalik pa. Kung maaari, magdala ng kasama. Isang miyembro ng pamilya, isang kapitbahay na mapagkakatiwalaan, o sino mang makakatulong sa inyo sa pagbabasa ng mga form at sa pagsunod sa mga instruksyon. Hindi kahiya-hiya ang humingi ng tulong. Ang mga opisyales ng SSS at GSIS ay obligado ring tulungan kayo ng maayos, at kung may opisyal na hindi magalang o hindi makatulong sa inyo ng wasto, maaari kayong mag-file ng reklamo. Mayroon ding espesyal na sitwasyon na dapat nating talakayin. Ang mga pensioner na may kamag-anak na namatay na at hindi pa na-claim ang kanilang naiwang benepisyo. Kung kayo ay may kakilala o kamag-anak na pensioner na pumanaw na at hindi pa na-claim ang kanilang survivor's benefit, maaari kayong pumunta sa pinakamalapit na SSS o GSIS branch para simulan ang proseso ng claim. Kailangan ninyo ng death certificate, marriage certificate kung asawa kayo ng namatay, at mga birth certificate ng mga anak kung sila ang mag-a-apply. Huwag hayaang mawala ang mga benepisyong iyon. Ito ay karapatan ng bawat pamilya ng pensioner. Bago tayo mag-wrap up, gusto naming bumalik sa pinakapuso ng mensahe na ito. Ang inyong pensyon ay hindi isang regalo. Hindi ito kaawaan. Hindi ito tulong na ibinibigay ng pamahalaan dahil ayaw nilang makita kayong nagugutom. Ang inyong pensyon ay bunga ng inyong pagtatrabaho ng maraming taon, ng inyong tiyaga, ng inyong sakripisyo, at ng inyong mga kontribusyon na binabayad ninyo sa bawat sweldong tinanggap ninyo sa loob ng inyong aktibong buhay. Kayo ay nagsilbi, kayo ay nag-ambag, at kayo ay may karapatang tanggapin ang bawat sentimo ng inyong pensyon ng walang abala, ng walang antala, at ng walang komplikasyon. Oo, nagbago ang mga patakaran noong Mayo 20. Oo, maaaring nakalilito ito. Ngunit huwag hayaang ang kalituhan ay maging dahilan ng pagkawala ng inyong karapatan. Kaya huwag kayo matakot na itanong.
Huwag kayo matakot na pumunta sa opisina. Huwag kayo matakot na ipaglaban ang inyong karapatan. Kayo ay may boses, at ang boses na iyon ay malakas. Ito ang aming apela sa inyo ngayon. Ibahagi ninyo ang video na ito. Ibahagi ito sa inyong mga kasamahan, sa inyong mga kaibigan, sa mga kapitbahay na kayo ay alam na tumatanggap din ng SSS o GSIS pension. Baka may isa sa kanila na hindi pa nakakaalam ng mga pagbabagong ito na naganap na. At ang inyong simpleng pagbabahagi ng video na ito ay maaaring makapagligtas sa kanila ng malaking abala o mas malala pa ng kanilang buong buwan na pensyon. At kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aming channel, pindutin na ninyo ang subscribe button at ang notification bell ngayon. Araw-araw naghahatid kami ng mga pinakabagong balita at update para sa mga pensioner, para sa mga miyembro ng SSS at GSIS, at para sa lahat ng Pilipino na naghahanap ng tapat at mapagkakatiwalaang impormasyon tungkol sa kanilang mga karapatan at benepisyo. Ang mga pagbabago ay maaaring nakakatakot. Ang mga bagong patakaran ay maaaring nakakalito. Ngunit tandaan ninyo ito, hindi kayo nag-iisa. Nandito kami. At nandito kami para tiyakin na kayo ay may hawak na tamang impormasyon sa tamang oras. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Ingatan ninyo ang inyong kalusugan. At kung hindi pa kayo nakakagawa ng mga hakbang na binanggit namin ngayon, ang ACOP compliance, ang pag-verify ng loan balance, ang pagtiyak na aktibo ang inyong banko account, gawin ninyo ito bukas ng umaga. Huwag nang magatubili pa. Hanggang sa susunod na video, maraming salamat sa inyong tiwala at patuloy kaming maglilingkod sa inyo.